Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga, beautiful Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat at nasabay na napapakinggan sa 104.5 Radyo natin FM and 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ganyan din po ito po ay napapanood sa ating Municipal Information page. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Gayon din po sa ating mga masugid na followers sa ating Facebook page ng Municipal Information Office. Good morning po. Bagamat mainit pa rin sa kasalukuyan ay thanks God at least kahit papaano ay may mga mangilan-ngilan na pong patak ng ulan na atin pong nararanasan. Ngayon po ay ika-4 na sa buwan ng Mayo taong 2024 at meron na po tayong 15 episodes sa ating programa. Tampok po dito ang ating Balitang Bayan segment na pasok. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-4 sa buwan ng Mayo, taong 2024. Ako po si JV Valeriano. At ako naman po si Unica Escobin mula sa Carlos M. Viray National High School. At kami po ang maghatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalat sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Kaya narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Carlos M. Viray National High School. Provincial Meet 2024 Post-Evaluation masusing isinagawa. Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, pinangunahan ni Mayor Cesario R. Veredito Jr. Mga bagong update sa Municipal Development Council meeting tinalakay. Pagpapaigting ng serbisyo sa mamamayan, tinalakay sa Municipal Interagency Meeting. Pali QR PH Plus Information Campaign inilunsad ng Bangko Sentral katuwang ang DILG. Palawan Stakeholders Congress on Mining and the Environment, dinaluhan ng iba't ibang participants mula sa mga ahensya, sektor at kasama ng ilang mga namumuno sa LGU ng mga munisipyo sa Palawan. Courtesy visit of U.S. Army Civil Affairs Team 734 sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Eskola ng Bayan nagtagisan ng husay sa painting competition. MUA signing ng RX CareMed, kasunod ang MUA signing din para sa delivery ng basic emergency supplies ng MDRRMO. Nagbigay saya ang galing sa pagkanta ng mga sumali sa singing contest sa Sitio Cabar, Barangay Aribungos. Basketball Friendship Game patuloy ang paglaro sa Purok 7 ng Barangay Mambalot. Magbabalik ang Carlos M. Viray National High School News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Manatiling nakatutok sa ating programang ito. Good news para sa unang balita, Provincial Meet 2024. Post-evaluation masusing isinagawa para sa detalye narito si CMV NHS News Reporter Ella Rain Awayan. Balitang Bayan. Matapos ang palarong panlalawigan, agad na tumungo sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., sina Public School District Supervisor Mary Jane Very at Dr. Paterno S. Marquez, Municipal Sports Coordinator Benedict Moranya, District Sports Coordinator at iba pang mga kawani ng DepEd upang masagawa ng post-evaluation at assessment sa natapos ng palarong panlalawigan 2024 na ginanap sa bayan ng Nara. Pinasalamatan ni Mayor John Benedito ang mga gurong nanguna sa
delegasyon ng Brooks Point upang maging maayos ang pakilahok ng mga kabataan sa palaro. Dagdag pa ni Mayor Benedito na patuloy lang tayong magkaroon ng pagkakaisa upang maging maganda at sama-samang makamit ang tagumpay para sa bayan. Hinikayat rin ni Mayor Benedito ang mga sports coordinator na ngayon pa lang ay magkaroon ng matibay, malakas at long-term strategic plan sa sport program ng bayan at para sa mga susunod na hakbang at paghahanda sa mga darating na palaro. Ellery Maawayan, Carlos Embry National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Ella. Up next, Municipal Disaster Risk Reduction Management Council meeting pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa ulat ni CMV&HS News Reporter Sarah Joy Escobin. Balitang Bayan. Noong araw ng Martes, Abril 23, 2024, napulong ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Council sa pangunan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. bilang MDRRMC Chairman, kasama sina MDRR OIC Engineer Mood Ryan Miranda, Konsehal Sarah Jane Crispo Abon, MPDO Coordinator ENP Joey Peramidi, Liga ng Barangay Presidente Georgeline Joy Gatchon at iba pang mga membro ng MDRRMC na ginanap sa Convention Center, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan. Ipinahayag ng MDRRMO OIC Miranda ang mga paghahanda at hakbangin sa mas lalong tumitinding init na naranasan sa bayan upang mabigyan ng mas magandang alternatibong solusyon sa epekto ng tag-init sa mga pananim, hayop, patubig, kalusugan at iba pa. Kamakailan lang ay nagkaroon ng malawakang sunog ng mga kalapit barangay at dahil sa tutulungan at pagkakaisa ng bawat kawani ng pamahalaang lokal, naagarin itong naapula. At isa lamang itong halimbawa sa matinding epekto ng tag-init. Ayon kay Mayor Benedito, ang pamahalaang lokal ay may mga nakalaang proyekto tulad ng pagbibigay ng jetmatic hand water pump sa mga apektadong kabayan na walang mapagkukunan ng malinis na tubig. Dagdag pa ni Mayor Benedito, kinakailangan ng pagkakaisa at pagtutulungan para masusing pag-aaral ukol sa tag-init na nararanasan hindi lamang sa bayan ng Brooks Point kundi sa buong bansa. Sarah Joy Escobin, Carlos Embry National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Sarah Joy. Bilang bahagi ng ating balitang pangkaunlaran, mga bagong update sa Municipal Development Council meeting, tinalakay. Narito ang ulat ni CMV&HS News Reporter Marimar Salvador. Balitang Bayan. Nagpulong noong araw ng Martes, Abril 23, 24, ang mga miyembro ng Municipal Development Council or MDC na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. bilang MDC Chairman. Kasama sina Konsehal Sarah Jane Crispo Abon, MPDO ENP Joey C. Piramide, MDRRMO OIC Mood Ryan Miranda at Liga ng mga Barangay Georgeline Joy Gatchon at iba pang miyembro ng MDC na naginanap sa Convention Center, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan. Tinalakay ang patungkol sa Supplemental Budget number 2024-01, lalamang new revenue sources, actual collection in excess of the estimated income, surplus, savings, realignment, reprogramming, reversion, upang mas maisaayos ang mga nakalaang pondo sa bawat proyekto at programa ng pamahalaang lokal. Layunin ng pamahalaan lokal na maggamit sa wasto ang mga pondo upang maging matagumpay ang mga plano at matugunan ang lahat ng pangangailangan ng mamamayan, mga barangay at mga opisina ng munisipyo. Marimar Salvador, Carlos Embry National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Marimar. Samantala, pagpapaigting ng serbisyo sa mamamayan tinalakay sa Municipal Interagency Meeting, balitang hatid sa atin ni CMV&HS News Reporter Krisha May Exia. Balitang Bayan. Araw ng Biyernes, ika-25 ng Abril 2024, nagpulong ang Municipal Interagency Committee sa Brooks Point, Agri-Ward, Barangay Pangubilian, Brooks Point, Palawan, na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Kasama ang mga kinatawan ng DSWD, men and women in uniform at iba pang mga ulong taga-pamahala ng sa lokal na pamahalaan ng Brooks Point. Masusing tinalakay rito ang mga mahalagang update, accomplishment at progreso ng programa patungkol sa Sustainable Livelihood Program o SLP at Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS at iba pang mga saping mga may kinalaman sa pagtugon sa mga pangangailangan, pagtaas ng antas ng pamumuhay ng mga mamayan ng Brooks Point.
kasama ang iba pang mga partners, agencies at municipal action team. Nagpapasalamat si Mayor Benedito sa pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat ahensya ng pamahalaan upang mapangalagaan at maalalayan ang mga mamayang higit na nangangailangan at hinikayat din ng punong bayan na huwag manghinawa sa pagtulong at paggawa ng mabuti para sa kapwa. Krisha May Epixia, Carlos M. Bray National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Krisha, sa pagpapatuloy ng ating Balitang Bayan. Paling QRPH Plus Information Campaign, inilunsad ng Bangko Sentral katuwang ang DILG, balitang hatid sa atin ni CMVNHS News Reporter. Balitang Bayan. Para sa makabagong paraan ng pamimili at makasabay sa digital age, inilunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas katuwang ang Department of Interior and Local Government ang information campaign ng Paling QRPH Plus noong araw ng Huwebes, April 25, 2024 na ginanap sa Municipal Convention Center, Brooks Point, Palawan, na naging panauhing pandarangal sa programa sina Area Director Attorney Ronaldo Bermudez, Bank Officer 2 SRO Rias Hazel V. Ramirez, Acting Bank Officer for SSD Alexander Matsu, Administrative Services Officer Larissa S. Francisco at DILG MLGOO Coraline Atienza. Kasama ang mga kalahok ng mga business owners, market vendors, transport group at LGU officials. Layunin ng programa na mai-promote ang cashless na paraan ng pagbabayad na ginagawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas kung saan may iiwasan na ang pagbabayad ng pekeng pera, pagbabarya at madaling bank transaction. Tinalakay rin ang mga paraan kung paano matiyak ang hindi peke ang perang tinatanggap, paraan kung paano mapapalitan ang mga unfit and mutilated notes sa bangko. Tamang pangangalaga sa pera at pati na rin kung alin ang mga perang hindi pwede pangpalitan sa bangko. Ayon kay MLGO Atienza, naway tanggapin na positibo ang programang ito dahil lubos na nakakatulong ito sa mas mabilis at epektibong paraan ng pamimili at mga transaksyon ng mga business owners at market vendors. Ellery Mawayan, Carlos M. Bray National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Samantala, kaugnay naman ng balitang pangkalikasan, Palawan Stakeholders Congress on Mining and Environment, dinaluhan ng iba't ibang participants mula sa mga ahensya, sektor at kasama ng ilang mga namumuno sa LGU ng mga munisipyo sa Palawan. Balitang Bayan. Sinimulan ng 3 araw na programang Palawan Stakeholders Congress on Mining and the Environment na may temang PSCME, Yours, Mine, Ours, noong araw ng Miyerkules, April 24, 2024, na ginanap sa Best Western Plus, the Ivy Wall Hotels sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang nasabing programa ay nilunsad ng provincial government sa pangunguna ni Governor Victoriano Socrates na dinaluhan ng 172 na mga kalahok mula sa iba't ibang ahensya at mga sektor sa pamahalaan, mga namumuno sa mga munisipyo lalawigan ng Palawan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano ang delegado ng bayang Brooks Point kasama sina Municipal Administrator Edgar Lacandazo, Konsehal Victor Culili, mga barangay kapitan, MPDO, ANP, Joey Peramidi, Menro Remy Mostiero at iba pang mga kawani ng pamahalaang lokal. Nilalayo ng programa ito na magkaroon ng dialogo at malinaw na pag-uusap patungkol sa pamimina sa kalikasan ng probinsya ng Palawan. Naniniwala si Governor Dennis Socrates na mahalagang magkaroon ng masusing kakayan ukol sa usaping pagmimina sa lalawigan dahil dumadami na ang nagpapayag ng interes ng minahan, ang kabundukan, habang tumataas din ang pagnanais na maproteksyonan ang kalikasan. Ayon sa mensahe ng gobyerno, on the part of the government of Palawan, we saw the need for a forum for information sharing and exchange of views on the contentious subject of the large-scale mining in Palawan because of apparently growing investor interest in large-scale mining and the growing concern for environmental protection. We thought it is necessary to convoke this Palawan Stakeholders Congress on Mining and the Environment, not without fear and trembling, for we aware that we could be also opening a Pandora's box of our difficult issues and concerns. Ang programang ito ay inaasahang matatapos sa araw ng Biyernes, April 26, 2024. Sarah Joy Escobin, Carlos M. Bray National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan.
Susunod sa ating balita, courtesy visit of U.S. Army Civil Affairs Team 734 sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa ulat ni CMVNHS News Reporter Marimar Salvador. Balitang Bayan. Bumisita sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga kinatawan ng U.S. Army Civil Affairs Team 734 na sina Team Leader Captain Jen Wihu, Team Sergeant SFE Ryan Glacken, CA Medic Naomi Rubber, Civil Reconnaissance NCOSSG Joshua Ware at kasama ang Philippine Coast Guard noong hapon ng Martes, Abril 23, 2024 sa Abwig Building Government Center, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Inilatag ang planong pagkakaroon ng pagsasanay patungkol sa Tactical Combat Casualty Care, TCCC at Standard First Aid Training o SFAT, kalahok rito. Kalahok rito ang MDRRMO, Philippine Coast Guard at iba pang tanggapan ng pamahalaan. Masayang tinanggap at sinuportahan ni Mayor Benedito ang magandang layunin ng mga bisita upang magkaroon ng oportunidad para sa karagdagang kaalaman patungkol sa pagliligtas ng buhay, lalo't na sa hindi rasang pangyayari, sakuna o kalamidad. Marimar Salvador, Carlos Emery National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Marimar. Sa balita ng Tagisan ng Talento, Eskolar ng Bayan nagtagisa ng husay sa painting competition. Balitang hatid sa atin ni CMVNHS News Reporter Krisha May Exia. Balitang Bayan. Noong araw ng Huwebes, Abril 25-2024, isinagawa ang painting competition para sa mga kabataang scholar ng bayan na may temang Environmental Protection and Conservation na ginanap sa Abwig Building Government Center, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Nagtagisan ng galing ang 8 kabataang scholar ng bayan sa paglahad ng kanilang saloobin at pagsuporta sa pangangalaga at proteksyon ng kalikasan sa pamamagitan ng malikhaing pagpinta. Nakuha naman ni J. Mark Seralbo ang first place, second place naman si Jana Micaela Abila. Sumunod naman si Ridsuan Milasan at fourth place naman si Rachel Ann Arellado. Layunin ng patimpalak na ito na mabuksan ang kamalayan ng lahat para sa pagkakaisa at pagtutulungang alagaan ang kalikasan at likas yaman ng Brooks Point. Krisha May Epexea, Carlos Emery National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. MUA signing ng RX CareMed, kasunod ang MUA signing din para sa delivery ng basic emergency supplies ng MDRRMO. Balitang hatid sa atin ni CMVNHS News Reporter Princess Kate Limbo. Balitang Bayan. Formal nang nilagdaan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point at RX CareMed Enterprises noong araw ng Lunes, April 22, 2024 sa Abweg Building Government Center sa Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Ang kontratang ito ay patungkol sa supply at delivery ng mga gamot na gagamitin ng Municipal Health Office at mga ipamamahagi sa mga mamamayan ng Brooks Point. Ang kontrata ay nagkakahalagang 1,107,984 pesos at sisimulan ang pagsusupply at deliver 90 days matapos ibigay ang notice to proceed. Samantala, formal ring nilagdaan ang 2 contract agreement sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa pamamagitan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Lily Hill Trading na kinatawan ni Ginoong Jerwin C. Mora at A+ Trading and Copying Services na pagmamay-ari ni Binibining Gina Q. Kimat na ginanap sa Abweg Building Government Center, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Araw ng Huwebes, April 25 taong kasalukuyan, ang 2 kontrata ay nagkakahalaga ng 815,090 pesos at 918,990 pesos na inaasahang maihatid ang kinakailangang supply at produkto sa loob ng 30 calendar days na mga basic emergency supply para sa operasyon ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO. Nais ni Mayor Benedito na ipakita sa taong bayan na mayroong transparency at accountability sa mga programa at proyekto ng pamahalaang lokal at dumaan sa masusing proseso upang maihatid ang pangangailangan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mga tanggapan ng pamahalaan. Princess Kate Limbo, Carlos Emery National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Princess. Sa ating balitang pangkasayahan, nagbigay saya ang galing sa pagkanta ng mga sumali sa singing contest Sitio Cabar, Barangay Aribungos sa ulat ni CMVNHS News Reporter Ella Rain Awayan. Balitang Bayan.
Noong gabi ng Sabado, ika-20 ng Abril 2024, nagtagisan ng galing sa pagkanta ang mga kalawakang singing contest sa iba't ibang kategorya na ginanap sa Sitio Cabar, Barangay Aribongos, Brooks Point, Palawan, na dinalahan nila Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Atty. Mary Jane D. Flenciano, kasama sina Kapitan Edgar Enzo, Purok President Salvia Dagot at iba pang opisyalis ng barangay. Binati ni Mayor Benedito ang mga resident ng Sitio Cabar sa kanilang Foundation Day at kanyang pinahayag na buo ang suporta ng pamahalaang lokal na sa mga kabataan na handang ipakita ang kanilang kakayahan pagdating sa pagkanta at mga talento na pwedeng ipagmalaki sa pamamagitan ng pagtimpalak. Nagagalak naman ang kanyang puso ni Vice Mayor Atty. Valenciano dahil kanyang natunghayan ang galing at husay ng mga kabataan. Hinikayat din ni Vice Mayor Valenciano na mahalin ang talento at huwag mahiyang ipakita ito sa ibang tao dahil ito ay biyayang handog ng Panginoon. Elarenim Awayan, Carlos M. Very National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Ella. At sa balitang pangmalakasan naman, basketball friendship game patuloy ang laro sa Purok 7 ng Barangay Mambalot sa ulat ni CMB&HS News Reporter Sarah Joy Escobin. Balitang Bayan. Gabi ng Lunes, ika-22 ng Abril 2024, masayang nakipaglaro ang kupunan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. na D-Executive kasama sina Konsehal Richard Balian, Konsehal Nathan Lacanilao, Konsehal Arturo Ferrares, Mido Bernard Kiano, laban sa kupunan ng Barangay Mambalot na binubuo ng mga opisyales at iba pang residente ng relokasyon sa Purok 7, Barangay Mambalot, Brooks Point, Palawan. Samantala, panalo ang kupunan ng D-Executive sa score na 102 at 86. Layunin ni Mayor Benedito na makisaya sa pagdiriwang ng founding anniversary ng Purok 7 sa pamamagitan ng paglalaro ng basketball friendship game at mas lalo pang mapagtibay ang samahan at relasyon ng mga pamahalang lokal at mga residente at opisyalis ng barangay habang makapag-ehersisyo ang bawat isa. Ayon kay Mayor Benedito, gusto niyang maipadama ang kaniyang pagmamahal sa mga taga-barangay Mambalot. Dagdag pa niya ipagpatuloy ang pagkakaisa upang matamasa ang tagumpay ng barangay. Sarah Joy Escobin, Carlos M. Very National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Sarah. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na ang Talakayang Bayan. Ako po si Unica Escobin. At ako naman po si JV Valeriano. Kami po ang Carlos M. Very National High School News Reporters na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat po sa ating mga tagapaghatid balita para po sa inyong Balitang Bayan. Ganyan din po ang ating pasasalamat sa kanilang school principal, sa lahat ng mga guro ng nasabing paaralan. Ganyan din po sa inyong mga mahal sa buhay. Isang mapagpalang araw po sa inyo. Tuloy-tuloy po tayo. Pagkalipas lamang po ng ilang sandali ay dadako na tayo sa Talakayang Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Welcome po muli sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. At ngayon po ay nasa ikalawang segment na po tayo na ating programa, ang Talakayang Bayan. At this point of time, mga kababayan, ay nakakalungkot dahil di natin makakapanayam ang barangay captain po ng isa sa pinakamayamang barangay dito sa bayan ng Briggs Point, si Kapitan Ruel Vernas Astria. Pero napakapalad po natin dahil makakapanayam po natin ang isa sa kanyang magaling, masipag na kagawad. At siya po ay dating president ng Irrigators Association, and of course, kapag magsasaka ay talagang siya po ang isa sa backbone po, ng ekonomiya. Ayan, opo. Dahil kapag wala po yung mga magsasaka, talagang bagsak din po ekonomiya dahil dyan tayo kumukuha ng pagkain. Mga kababayan, hindi ko na patatagalin pa. Ipapakilala ko na po sa inyo ang kahalili ng ating butihing kapitan, si Kagawad Joel D. Luwag na Kagawad. Magandang umaga po.
Magandang umaga po, ma'am. Ayan. At syempre po, kasama din natin ang isa sa mahusay na SK Chairman po ng Barangay Maasin. Ayan. And gusto kong ipakilala sa inyo na masasabi kong isang magandang or napakagandang pribilehiyo po sa akin na maipakilala siya. Dahil siya po ay graduate na po ng kolehiyo sa kursong Bachelor of Secondary Education major in English. Ayan, sir. Good morning. So, magandang umaga po, ma'am, at sa mga nakikinig po ng ating programa. Alright, ayan. At, ayun nga, akala ko ay i-Englishin niya ako dahil siya po ay major in English. Alright, mga kababayan, di natin patatagalin pa ang nais nating mga bagay na alamin sa ating mga panauhin ngayong umaga. Sa ating kagawad, pwede niyo po ba kaming bigyan ng konting background po tungkol sa Barangay Maasin, kung saan po ito, mahigit kumulang ilan po ang population, at ano po ang pangunahing hanap buhay sa inyong barangay? Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood. Ang aming barangay po ay ito ang tinaguri ang rice granary ng Brooks Point dahil dito po nanggagaling halos lahat ng mga paninda na bigas tuwing Lunes na nakikita natin dito sa Brooks Point. At ito po ay matatagpuan po sa Maasin po. Ayan. Kumusta naman po? Ilan po ang population po ng Barangay Maasin, SK? Kung di po ako nagkakamali, ang tinatayang bilang po ng mga populasyon o mamamayan ng aming barangay sa Barangay Maasin ay more or less 2,500 po kaming lahat po. At sa kabuhayan, ano po yung mga pangunahing kabuhayan dito sa ating barangay? So tulad nga po ng sinabi ni Kagawad Joel Luwagna, so isa po ang Barangay Maasin sa food basket capital po ng ating bayan. So dito po nakukuha ang iba't ibang mga raw materials na siya pong ginagamit po hindi lamang po sa Barangay Maasin, ganoon din po sa mga karatig ng mga barangay at iba pong mga munisipyo po. So kaya po siya tinagurian din po na food basket capital at rice granary, kung saan po tuni-tonelada pong mga bigas ang siya pong naiaangkat o nagmumula po sa aming barangay. Ayan, ako mga kababayan. Akala ko po yung Barangay Maasin ay nanggaling po sa word na maasim at nagkaroon lang ng twist yung letter. Alright, at nakakatawa po dahil ngayon alam na natin na kapag rice granary ng bayan ng Brooks Point, Barangay Maasin yarn. Tuloy-tuloy po tayo mga kababayan. Ano po ang ating may pagmamalaki o masasabi nating lakas po ng Barangay Maasin, Kagawad? Ang masasabi po natin siguro po na isang pinagmamalaki at lakas po ng Barangay Maasin ay yun na nga po, yung tungkol po sa kabuhayan na kung saan po ay pagdating po sa bigas ay sobra-sobra po yung naproproduce na produkto ng mga magsasaka para kung sabihin po natin na pampakain lang sa Maasin ay sobra-sobra po. Yun po ang masasabi natin o masasabi namin na lakas ng barangay ng Maasin. Ayan. Opo, totoo yan mga kababayan. That's why talagang kung mapapansin natin ay takaw talaga sa, alam niyo yun, sa paningin and of course sa mga businessman, ang Barangay Maasin dahil sa taglay nitong ganda o kalidad ng lupa. Yan, kung bakit nakakapag-produce po ng maraming bigas. Ayan, nakakatuwa. SK, baka may maidagdag kayo? Sa pertaining po sa may pagmamalaki po ng Barangay Maasin. So, nandoon din po yung mga hidden gem na tinatawag po. Kumbaga, yung mga tourist spot destination po na, so, isa po sa mga natatangi pong tourist spot destination na may pagmamalaki po na aming barangay, yung po yung mga hidden gem na para po sa amin. So, nandoon po yung maliban po sa, dinadayo po ngayon yung amin pong dam, yung hanging bridge, no, meron din po yung falls po na matatagpuan po sa Sitio Mararag, which is po yun po yung isa sa mga, hindi pa po siya na di-disclose, pero marami po siya, maganda po siyang pasyalan. So yun po yung falls po na iyon.
Napakalaki ng potential po pala ng Barangay Maasin. Tunay po mga kababayan, sikat na sikat yung sinasabing Little Baguio po dyan sa Barangay Maasin. Kung saan po, sa sobrang init po sa kapanahunan, kahit na yung mga taga-ibang bayan po, ay dinadayo po yan. Opo, napakaganda po ng tubig dyan, Kagawad. Ayan, oo. Ay, naku mga kababayan, pasyalan natin yan. And syempre po, sa bawat barangay, ay meron pong masasabing lakas at meron din pong masasabing pangangailangan, Kagawad. Or masasabi nating challenges. Maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga tagapakinig and of course sa ating mga tagapanood kung ano po yung mga kinakaharap po na challenges ng Barangay Maasin nang sa ganon ay malaman po ng ating mga kababayan kung paano po tayo makakatulong sa Barangay Maasin. Siguro po sa panahon po ngayon, madam, ang masasabi po natin na talagang challenges na kinakaharap ngayon ng mga mamamayan ng Maasin ay ito pa nga pong tag-init. Dahil talagang hanggang sa ngayon ay talagang grabe na kainit. At kung mapapansin natin ay may mga ibang ilog na nawalan na ng tubig o kaya ay kumbaga hindi na dumadaloy ang tubig. Pero yun nga po, tulad na nabanggit ni SK na kahit ganun pa man po na sabi natin may El Nino, dinadayo pa rin yung Little Baguio na sinasabi namin dahil ibig sabihin po may tubig pa rin. Kaya nga po kami po ay nangangamba na baka sa pagdating ng panahon dahil hindi man lingid sa kaalaman ng lahat na andyan po yung mining company. So sana po hindi mangyari yung kinakatakutan at pinangambahan ng karamihan na baka pagdating ng oras yung mga tourist destination na yan na gusto nating i-develop ay baka mawawala. Naramdaman ko yun mga kababayan. Bigla akong nalungkot. Na alam niyo po habang sinasabi niyo yun, Kagawad, ay na-imagine ko na in case po na halimbawa lang ay talagang matuloy yung pagmimina talaga dyan. Ito yung maging mitsa ng pagkawala ng tubig. At pagkawala rin ng supply ng maraming bigas dito sa bayan ng Briggs Point. Talagang magsasuffer po talaga ang mga kababayan natin dito sa Briggs Point. Nakakalungkot. Anyway, ipanalangin natin sa ating puong may kapal. Ayan. Limitado po ang ating kakayanan pero hingi tayo ng tulong kung ano yung kalooban ng Diyos. Yan ang mangyayari. Diba? SK, baka may maidagdag ka tungkol po sa challenges naman ng sa mga hanay ng kabataan bilang isang kuya po ng mga kabataan. Ano po yung mga masasabi mong challenges? So, marami po kami as representative po ng mga kabataan sa aming barangay. So, marami po kaming nakita po ng mga problems po na dapat pong i-address. So, isa-isahin po natin. So, based po sa nagkaroon po kasi kami na katipunan ng Kabataan Assembly kung saan po naroon po nagkatipon po yung ample amount ng mga kabataan sa aming barangay kung saan hinihingaan po ng mga sentiments kung ano po yung kanilang problems na need po nila i-address. So kami po as elected SK ay makapag-adjust at maiparating din po namin yung naayon po. So ang amin pong naging main concern po talaga is yung daanan po namin sa mga kabataan sa New Panay. So hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat na dinadayo po talaga ang dam sa amin, which is yun po ay dinadayo po na para lang maligo. So ang pinaka concern po talaga doon ay yung hindi pa po na establish po yung aming pong daanan papasok po sa New Panay Road, which is po yan po ay based po sa aking pagkakaalam, ito po ay project po ng province. So ito po ay na-impede kumbaga. So sana po ito po ay matugunan po ng ating government po. So partnership po naman po ng LGU at saka po ng BLGU po sa Maasin. Kasama na rin po doon yun na nga po yung maagang pag-aasawa po ng iba pong mga kabataan at saka po yung malaria cases po which sinasabi po ng aming midwife na meron pong 1% case pa rin po na natitira sa Maasin, which is malaki pa rin po yun siya kung tutuusin. Dapat po sana ay 0 po ang magiging bilang po, kumbaga as in total na po nawala. So yun lang po yung mga na-encounter ko po, yung kalsada po na sana po ma-concretize na po siya, kumbaga maging serviceable na po sa mga kabataan. So tulad ko po na SK chairman, so mas pinili ko na po na syempre po ngayon po ay paliga po sa amin. Doon na po ako nakatira sa pinsan ko para po
kumbaga always on the go po ako palagi. So doon po kasi ako nakatira sa New Panay. So paloob pa po yun, ma'am. So yun po yung I hope and pray na sana po ma-establish na po sa madaling panahon po. Lalo na pag dumating ang tag-ulan. Ngayon tag-init hindi pa masyadong ramdam, ano? Pero pag dumating ang tag-ulan, baka maputik. Oo, nakapasok nga tayo dyan. Talagang yan po ang isa sa challenges. Sa hanay naman po ng barangay councils, kagawad, ano naman po yung mga prioridad na programa po ng barangay para po mas mapalago pa ang barangay Maasin? Sa ngayon po, ang talagang prioridad po ng barangay council sa ngayon ay una po ay itong mga kalsada sa around barangay po. Na sa tulong din po ng local na government ng pamahalaan o itong LGU ay talagang gusto sana namin na kung pupwede ay lahat sana ng mga PD roads ay maayos. Kaso nga lang kulang po sa mga kagamitan tulad po ng mga trucks o kaya at saka may time din po na binigay o limit yung LGU sa paggamit ng mga equipment. So ang ginagawa po namin ay humingi din po kami ng tulong sa ibang mga company upang sa ganun po ay kahit papaano ay matugunan po yung mga pinakailangan na bubuksan na kalsada. So bali ang priority po talaga na yun po ang sabi ni Kap, susubukan natin na ayusin pati itong ating barangay plaza na sa ngayon po ay meron na po kami napagawa na site development plan at sabi nga ni Kap na gagawin natin at para maipakita natin na may paglago ang ating barangay. At nakakatuwa po rin na gusto ko rin sabihin sa inyo, ang lokal po na pamahalaan ng bayan ng Briggs Point sa pamumuno po ng ating mayor ay this year, ang priority din po, katuwang po ng mga barangay ay yung mga daanan. Ayan, so, posible po na matugunan na yan. Opo. Kasi last time po, yung first quarter of the month, January, dito po sa ating palatuntunan na kapanayan po natin ang ating mahal na mayor and of course ang ating vice mayor. Yan po yung almost same question po, ano? At yan po ang isa sa kanilang sinabi na priority po ay yung ating mga kalsada sa mga barangay areas. Yay! Malapit na yan. Opo. SK, sa hanay naman po ng kabataan, ano naman po yung mga prioridad nyo na programa? So, base po sa aming pong Republic Act 10742 o also known as Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015. So, ito po ang tinatawag naming Bible of our activities po as SK Chairperson. So, nagkaroon po nga, tulad po ng sinabi ko kanina, nagkaroon po kami ng KK General Assembly and Profiling kung saan po ay nagkaroon po kami ng database gathering para po mahingi po yung kanilang sentimiento about po sa mga program, project, and activities na nais po nilang i-implement po sa aming pong barangay. So, based po doon, so meron po tayong tinatawag na 10 participation of SK. Kumbaga, yun po yung binabudgetan para po matugunan po yung mga needs po ng mga kabataan as well as to engage the youth in the good governance. So, isa po sa mga na-notice po ng aming pong, on behalf of my Sangguniang Kabataan Council and members, una po ay yung education po. So, yun po yung nais po nila na matuunan po ng pansin, yung tulad po ng libreng printing, at saka po yung Wi-Fi connection. Ikalawa po sa mga nais po nilang prioridad at programa na nais po nilang matugunan, kasama na rin po yung sports kasi po yung mga kabataan, given na po talaga na sila po ay inclined into more vigorous activities, kasama po doon yung basketball. So kaya po isa po sa mga pinaprioritize po namin mga SK Chairperson with the guidance po ng aming LYDO, si Ma'am Nelia Basadre. Yun nga po yung pagkakaroon ng Linggo ng Kabataan tuwing buwan ng August. Kasama na rin po doon yung sa part po ng health, yun na po magkakaroon po ng awareness po with regard to health and mental health. So we know that mental health is as important as physical health. So kailangan nakita po namin na in-need po yun as well as po yung sa awareness po sa teenage pregnancy. So tatlo po yun sa
amin pong nakita po na prioridad at programa po na nais po namin ma-implement po within this year. Ayan, napakaganda. At yun yung kagandahan din po, yung pamumuno na talagang meron kang goal na tinitignan din para malaman kung ano pa yung mga dapat na hakbang. Ayan. Kagawad, sa part naman po ng ating barangay councils, ano naman po yung inyong mga ginagawang hakbang para mapalakas po yung participation ng ating mga kabarangay sa mga programa pong pangbarangay? Siguro po tungkol po diyan sa pagpapalakas po ng mga constituent o mga kabarangay ay unang-una po ay kailangan po na meron tayong proyekto na maipakita. Para sa ganun po sila po ay maingganyo. Kasi kung wala po tayong naipapakita na ginagawa ay siguro kahit yung tao mismo, mga kabarangay natin, isabihin nila ano naman ang ginagawa ng mga yan, wala naman silang ginagawa. Bakit tayo makikipag sa kanila, participate, samantalang sila nga walang ginagawa. So siguro, ang unang-unang hakbang na gagawin natin, ipakita natin na meron tayong ginagawa, meron tayong proyekto na ipapakita sa tao. Thank you. Opo, SK, sa hanay po ng kabataan, papaano nyo naman po nahihikayat ang mga kabataan na makipag-participate po doon sa mga programa ng SK? So, sa SK Chairperson po, hinihikayat ko po ang mga kapwa ko kabataan po na maging aktibo po o maging inclined din po sa mga proyekto po na pampamahalaan, lalo na po sa pakikipag-partnership din po sa ating pong lokal na pamahalaan dito po sa bayan ng Brooks Point. Kaya po yung mga kabataan po, before po kasi ako nag-SK Chairman, ako rin po ay naging team leader din po at present din po ng scholarship po ni Mayor June. So, as their team leader, in-encourage ko po ang mga kabataan po ng Barangay Maasin na makilahok po, maging participative po sa ating pong mga programa para po nang sa ganun ay magkaroon po siya ng ignite po sa sarili nila na maging active po para po hindi lang po sa kanila, personal growth, para din po sa ikaunlad ng community. Ayan, thank you. Sa inyo naman, Kagawad, ano po ang mga hakbang ng inyong lokal na pamahalaan o ng barangay councils para po mapanatili ang seguridad po ng ating mga constituents? Ito po, madam, ay kung masasabi sa seguridad po siguro ay talagang halos 24 hours o 24/7 po ang duty ng mga tanod doon sa amin. At ito po ay sila po ay nagro-roaming. So, talagang yan po ang isa sa mga priority ni Kapitan na sabi niya na panatilihin natin na ang seguridad at ng respeto ng tao sa atin. Kaya kailangan natin na talagang kung pwede na hindi mawalan ng tanod na mag-roaming gabi-gabi. So hanggang sa ngayon naman po ay nakikita po natin na medyo nagbago o kaya sabihin na lang po na effective po yung ginagawa. Ang plano nga ni CAP ay magkakaroon po ito ng pagdating ng alas 10 ay kung pwede ay wala ng mga kabataan na nasa kalsada o magkakaroon po ng curfew para sa mga kabataan. Ayan. Kagawad, regarding naman sa partnership po ng LGU and of course ng barangay, pwede niyo bang ilarawan sa ating mga tagapakinig kung ano po or kumusta yung partnership po ng Barangay Maasin and of course ng LGU Brooks Point? Kung tungkol sa partnership po, madam, ay talagang masasabi ko po na napakaganda yung naging partnership ng BLGU at ng kanang LGU sa pamuno ng ating butihin at saka talagang napakasipag na mayor, si Mayor John at ang aming kapitan. So, wala akong nakikita na maging hadlang o anumang dahil talagang napakaganda yung partnership. At isa pa po doon ay bilang kagawad ay ako rin po ay isa sa mga member po ng Municipal Development Council dito po sa bayan ng Brooks Point. So, kaya masasabi ko po na ang partnership po ng BLGU at saka ng LGU ay napakaganda po. Ayan, thank you. Regarding naman po sa Kabataan SK, kamusta po ang relationship and of course partnership po ng LGU and SK? As an SK chairperson po, so nakikita ko naman po na participative po at talagang nagbibigay naman po ng katugunan po ang ating mahal na mayor sa pamumuno po ni Honorable Mayor Cesario Benedito Jr.
katuwang din po ang kanyang Vice Mayor na si Attorney Jean Feliciano sa pagbibigay po ng mga katugunan po sa mga pangailangan. So katulad po dati, hindi pa po kami nakapag-fidelity ban. So kapag kami po ay nag-request ng mga equipments po as SK person, chairperson kami po ay sports, as SK chairperson kami po ay na-assign po sa sports. So kami naman po ay agad-agad po na tinutulungan po para po kami po ay makatugon po sa mga pangailangan ng mga kabataan. So kapag tuwing may mga activities naman po kami, so lahat naman po ng mga Sangguniang Bayan members ay participative naman po at tumutulong po sa mga gawaing pang-sports po sa mga kabataan. Ayan, so nakikita natin mga kababayan kung paano po ang pagkilos din ng ating lokal na pamahalaan. Sa pamuno po ng ating Mayor, si Sario R. Benedito Jr., of course, ng ating Vice Mayor, Attorney Mergen de Los Angeles Feliciano, na talagang serbisyong may puso. Alright. Kagawad, paano po natin na ilalapit ang mga constituents natin sa barangay or na ang barangay maasin sa mga programa po ng LGU? Sa mga programa po ng LGU, ma'am, ay talagang, kumbaga, sabihin po natin na mas madaling na ilalapit sa ngayon, dala po ng lahat po ng mga kagawad ng sektor ay meron po silang kanya-kanya na task o kaya gawain upang sa ganun po sila din mismo ang magsabi sa mga kababayan, mga kabarangay, at para sa ganun po ay ang mga kabarangay sila maglapit sa bayan. Kasi po, tulad po sa agriculture po ay napakaganda yung nagiging paglapit ng mga mamamayan o ng mga kabarangay natin dito sa bayan, sa LGU, dahil napakasipag po ng aming kagawad ng sektor ng agriculture, si Kagawad Tihada. So, napakadaling mailapit ang mga kababayan pagdating po sa mga programa ng pamahalaang bayan sa barangay po. Ayan, same question po, sa hanay po ng kabataan. Paano po natin nalalapit ang mga kabataan sa mga program po ng LGU? So tulad po ng sinabi ni Kagawad Joel, so kami po sa mga kabataan po ay meron din po kaming mga organization po kung saan po ay nailalapit din po yung mga programa po ng ating lokal na pamahalaan na bayan ng Brooks Point sa amin din pong mga kabataan. So tulad na lamang po yung 4-H Club na kita naman po natin na talagang holistic po yung kanyang pagde-develop po ng mga potential po ng ating mga kabataan po sa Barangay Maasin. Kasama na rin po diyan ang scholarship po na talaga naman pong malaking bahagi po, tulong po sa mga kabataan na para po sa kanilang pag-aaral, tulong pinansyal, para po di lamang po sa sarili nila, kundi po sa kanilang pag-aaral at para po magkaroon po sila ng maayos po na pag-aaral. So, tulad dun po ng sinabi ni Kagawad, so malaki po yung naitutulong ng lokal na pamahalaan sa pagtaguyod po sa pag-aaral ng mga kabataan. So, yun. Ayan, nako, mga kababayan, napaka-fruitful nung sagot ng ating mga bisita, ating mga panauhin ngayong umaga. At nakakatuwa po dahil nakikita natin ang kanilang potential sa higher positions pa someday. Dahil nararamdaman po natin na ang kanilang paglilingkod po ay mula sa kanilang puso. Kagawad, napakabilis po ng oras. Ayan, baka po may mga nais po kayong idagdag at nais sabihin sa ating mga tagapakinig, especially po sa inyong kabarangay, nasa inyo po ang pagkakataon. Sa mga kabarangay po at sa mga nakikinig po, ang masasabi ko lamang po ay ang pagkakaisa po ang siya maging susi ng magandang kinabukasan at magandang hinaharap ng isang barangay. Kasi po, pag wala tayong pagkakaisa, talagang hindi natin makakamit ang ating minimiti. Yan lamang. Ayan, thank you. And sa inyo naman, SK, baka may nais kayong sa akin naman po, on behalf of Sangguniang Kabataan ng Maasin, nais ko lamang pong sabihin na nawa po ay tayo po ay patuloy po na partnership po sa ating pong lokal na pamahalaan ng Brooks Point para po sa ikakaunlad po ng ating bayan. Sa mga kabataan na nakikinig ngayon, patuloy po kayong magsumikap, pag-aral po ng mabuti at gawin pong inspirasyon po ang ating pong mga mahal sa buhay, ating mga magulang para po makamit po natin yung ating mga pangarap sa buhay.
So yun naman po at maraming pong salamat. Once again mga kababayan, ang ating mga talagang masasabi kong tunay na leader, na siyang ating panauhin ngayong umaga, Kagawa Joel D. Luagna, ang kahalili po ng ating Kapitan Roel Bernas Astria, and of course ang ating SK Chairman Gerald Hontilano Haveres. Thank you so much po sa inyong pagpapaunlak sa aming panauhin. At dyan na po nagtatapos ang ating mahalagang pakikipagpanayam sa ating mga mahalagang panauhin ngayong umaga, mga minamahal na tagapakinig sa ating programa. Tunay nga po na napakahalaga na magkaroon po tayo ng ganitong talakayan upang nang sa ganoon ay malaman po natin ang mga iba't ibang proyekto, programa, para po sa ating mahal na bayan ng Brooks Point. Nang sa ganoon ay malaman din po natin kung paano tayo makiisa para po sa ikauunlad ng ating bayan. Susunod na po ang Serbisyong Bayan pagkalipas lamang po ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Dadako na po tayo sa huling segment po ng ating programa, ang Serbisyong Bayan. Mga kababayan, ang bayan po ng Brooks Point ang nagdeklara ng state of calamity dulot po ng epekto ng El Nino. Rekomendasyon po ng Brooks Point Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa pagdeklara ng state of calamity. Aprobado din po ito ng Sangguniang Bayan dito po sa ating mahal na bayan ng Brooks Point. Nakapaloob po ang rekomendasyon ng MDRRMC na magdeklara ng state of calamity sa MDRRMC Resolution Number 7 o Resolution recommending to the Sangguniang Bayan for the declaration of state of calamity throughout the municipality of Brooks Point due to devastating effects of El Nino in the municipality, and authorizing the municipal mayor, Honorable Cesario R. Benedito Jr., to utilize the portion of the current appropriation LDRRMF Quick Response Fund or QRF, say 2024, amounting to 3 million pesos for the implementation of El Nino Calamity Intervention Program as identified by the MDRRMC. Ito po yung titulo ng resolusyon na ibinaba po mula sa Sangguniang Bayan. Ito ay resulta po ng isinagawang Rapid Damage and Needs Assessment or RDANA ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office and ng bayan ng Brooks Point, na kung saan ay naiulat ang iba't ibang epekto ng El Nino sa bayan ng Brooks Point, partikular na po sa agrikultura, patubig at irigasyon. Alam naman po natin na sa sobrang init po ng panahon ay talagang hirap po ang ating mga kababayan kahit po lalo na po sa mga inuming tubig at yung especially po yung ating mga magsasaka na talagang umaasa lamang po sa mga produksyon ng kanilang mga pananim. Kalakip din ng deklarasyong ito ang paggamit ng bahagi ng LDRRMF Quick Response Fund or QRFC 2024. Ito po ay nagkakahalagang 3 milyong piso. Kabilang na riyan ang na kung saan po ay gagamitin sa pagbili ng jetmatic pumps and of course pandagdag po sa linya ng tubig, paglalagay po ng water station sa mga pampublikong lugar at iba pa. Nako, kailangan po ito ng ating mga kababayan. Aminin ko po, kami po ay talagang
isa rin sa apektado po ng El Nino dahil napakalayo po ng iniigiban ng tubig na inumin. Another po mga kababayan, this coming August 2024 ay muling gaganapin ang Civil Service Commission examination. Ito po ay sa August 2024. At sa mga nagnanais pong makakuha ng slot, this coming May 13, 2024, ang application period po up to June 13, 2024. And after po ng exam, ang target po ng release date of test results ay sa October 20, 2024. Kaya sa mga nagnanais po mag-exam ng civil service, ay mangyaring bisitahin po ang page ng Municipal Information Office, kaya din po ng HRMO, dahil dyan po ay nakapost ang tungkol sa iba pang detalye tungkol po dito sa CSC examination. Ano po? And ang examination po ay gaganapin po sa lungsod ng Puerto Princesa City ngayong August 2024. And sa ating pong pagkakaalam, this coming 2025 naman po, sa buwan ng Marso, ay dito naman pong muli sa bayan ng Brooks Point gaganapin ang eksaminasyon. And another po, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, kasalukuyan po na nangangalap muli ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point ng mga nais maikasal ng libre sa mga kababayan natin dyan na nagsasama ng 5 taon pataas na hindi pa naikakasal sa kasalukuyan. Kayo po ay makaka-avail ng libreng kasal. Pumunta lamang po sa tanggapan ng Municipal Registrar upang malaman po natin ang iba pang mga kinakailangan para po sa pagpapatala sa libreng kasal. Ngayon pong June, I think gaganapin po ang kasalang bayan sa Barangay Sarasa. Kaya sa mga nagnanais pong magpatala, nako, dumako na po tayo sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point, dyan po sa tanggapan ng Municipal Registrar. Ayan na po ang isang oras na balitaan, talakayan at serbisyong bayan na hatid po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna po ng ating mahal na Mayor, Mayor Cesario Benedito Jr. at ng ating Vice Mayor, Attorney Mary Jean de Los Angeles Feliciano. Sa pangunguna din po ng tanggapan ng Municipal Information Office sa pamamagitan ng ating External Affairs and Municipal Information Designate Ms. Deborah Faith C. Malacao at ng buong pwersa ng MIO. Ako po Maria Len Galicia Archie, naghahatid sa inyo ng balitaan, talakayan at serbisyong bayan dahil ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Isang mapagpalang araw po ng Sabado. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.